May ikaupat kung wa, no? Ikalima na ron? Ikalima. Okay, so welcome sa mga bagong dagway, mga karon pa naka-attend. Akong gi-welcome kamong tanan, and perhaps doon na patay mga kauban coming. And we thank God for this opportunity once again, that despite of the situation that we are in right now, despite of the hurts and the pain, we can still glorify the Lord. We can worship the Lord. Loyo aning tanan nga atong gibati. So mag-start ta, and I'd like to request, hello, you here, welcome. How are you? You gonna sing? Later on? No? Okay, why? Ayaw na. Okay. Sinulo naman tayo. Akong yan ang tanang sa pagtindog. Puta. Kani mo balanok may gugmaw nga Dios, nagpasalamat kami tungod sa karong adlaw Ginoo imong giubanan sa makausap pa. O karong gabi ani ami Ginoo para sa padayon namo nga serbisyo. Ilabi na Ginoo sa ikalima nga gabi nga si Tatay Tagoy, Tatay Teofilo gihaya. We thank you the Lord that every evening we have the opportunity to be edified by listening to the different speakers, and we thank you the Lord for using them so mightily. And we believe that tonight, Lord, you have something in store for us. Gikan sa imong mamumulong, and with the words, Lord, that He is going to convey. We ask you, Lord, that you will be with us. Ablihi ang among kasing-kasing Ginoo, especially the bereaved family. May we receive comfort gikan sa imong pulong, and of course, we will be reminded of once again sa amo nga kinabuhi Ginoo kay kining kamatayon Ginoo nahibaw man mi that it will strike at any time. So Lord, panalanginin mi, and we thank you that we are so encouraged by the presence of everyone, and we will be encouraged again by listening to the preaching and also by the presence of everyone who are here. Doon na pamagin mga kaigsuunan namo nga coming, we pray Lord that you will also be with them, mabot sila din ni Ginoo nga walay kakulian. Ginoo, we want to exalt your name and glorify your name in our midst despite of the situation. We give you back the glory and inviting your holy presence to be with us in Jesus' name. Amen. Okay, please be seated. If you have your hymnals with you, please open it with me sa atong opening hymn, and we will be singing 108 entitled Blessed Assurance in English, but in C1 o Isaya, Pagkabulahang Pagsari ko. Pagkabulahan, really sing. Pagkabulahan, pasari ko, ang manluluwas ko siya si Jesus. Manihayahon akong dalan, iyang dugo ang nagatupos. Hindi ang aso'y gawin ko, ang manluluwas sa igunta. Hindi ang aso'y gawin ko, ang manluluwas sa igunta. Ining pagsalig kalipay ko, akong makita ang himaya niya. Ika'y sa langit nasagyaw na, ang putling gumba sa Diyos. Kini ang aso'y ulawin ko, ang manluluwas sa igunta. Kini ang aso'y ulawin ko, ang manluluwas sa igunta. Mga mahulay ang nagsugod, o may talipay umat ng Jesus.
sa pagulat ko o pagtukaw, sa iyang gugma puno na ko. Kini ang aso'y ugawit ko, ang manluluwas da'y gunta. Kini ang aso'y ugawit ko, ang manluluwas da'y gunta. So, naitabo sa atong gitar? Kuwan din yung nag-install. Okay. Gamay-gamay yung Alright. pagsaksak sa isa split. Before ta mamati sa pulong sa Ginoo nga dalhon sa atong assigned preacher karong gabi, adunay message in song to be rendered by some members Yeah. of Dalio Alliance Church. Okay, akong gihanyo sila mo ani. Okay na? Okay na siya? Okay. Ladies. There's a land that is brighter than day, and I think we can see the path, for the Father is over the way, to prepare us again is there, in the sweet by and by, we shall meet on the beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on the beautiful shore. We shall sing on the beautiful shore. That our journey is the song of the best, and our spirit shall sorrow no more. That aside for the blessing of rest. In the sweet by and by, we shall meet on the beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on the beautiful shore. To our bountiful Father above, we will offer our Savior the praise for the glorious gift of His love and the blessings that follow our days. In the sweet by and by, we shall meet on the beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on the beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on the beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on the beautiful shore. We shall meet on that beautiful shore. Sa ako nang giingon, ika-limang gabi karong gabi. And every time nga muwali ang speaker,
aduna tay recap. Sa unang gabi, nagahisgot ta sa unang mensahe entitled, God sits on His throne. It is all about the answers of our queries of the question why God allowed these things to happen. Wa na tay question karon kay atong unang gabi na explain nato tanan nganong kining tanan na hitabo. Ang ikaduhang gabi kung wa mo kalimot kung sa atong gisgutan, seeing life in God's point of view. Lain-lain tag pananaw sa atong kinabuhi, but in God's point of view, life is a trust, life is a test, and a temporary assignment. Ikatulong gabi si Pastor Lino nagahisgot about the sufficiency of Jesus. That in Jesus, we have hope. In Jesus, we have security. In Jesus, we have clear destiny. Nangumidya ko, Pastor, kay samtang gawali siya, kay hinungdong ko 50 years ago, pa ko nag-eskwela, Pastor, kakita ko diya sa TV, anang advertisement, Bangko Pilipino, subok na matibay, subok na matatag. Kita ba ka na, Pastor? Niya, musandig dayon si Christopher De Leon o si Nora Honor Mayon para kang nakasandal sa pader. In Jesus Christ, para tayong nakasandal sa pader. He is everything you need. Kagabi I do not know of inyo bang netiman ng wali? Ang wali sa speaker nagahisgot better going to the house who mourn than to go to a party. Okay. Mas maayo pa nga motambong moadto sa balay sa nagpamutan kaysa dito sa fiesta. Sa nang party good. Kumbira. Kumbira. Mao ni kaysa neto. Pero sa tinuod lang aglami ba yato kumbira. Kagahapon nakigduyog Miss Patay kay lubong pud pastor sa Mr. Mrs. ni Tirolin. Duha gyud. So niadto gyud mi sa balay sa nagpamutan. Pero pagkagabi ini adto pud mi sa balay sa nagkumbira. Tag-invite man pud mi dito sa ilan ni Nolasco kay kaon man pud dito. Murag ang nakanindo dato kay atinan nato tanan. Pero og napay panahon nga papilion ta adto murag duda ko ay mga adtos pamutan. Adto gitas kumbira. Pero tinuod by experience, lisod pilion, pero kung saan taman, mao manggigisultis pulong sa Ginoo. No? It is all about crying with those who cried and have our heart with those nagpangutan. Karong gabi, I believe, dunay pinasahing ang mensahe nga atong madunggan. And of course, kini siya nahibalo, nakaila ang tanan, nga doon na po siya special relationship. And this family, adunay connection, labi na sa Tatay Tadoy o sa iya. So kung unsa pa man ang iyang experience with Tatay Tadoy and with this family, naibaw ko nga iyan ang misgutan karong gabi. Salamat sa iyang kabisi nga nitamod siya og naghatag panahon karong gabi. So akong ihatag ang panahon kang Reverend and Evangelist Rudy Velasco. Salamat, Pastor Edwin. Mayong gabi mga igsoon. Salamat ko kang Pastor Edwin nga at last nagdaragi diri sa Davao. Kay dito yung kumuni akong base dito basta mato na may Igliti. Na ako pa ni sa partner dito, among partner ni magsuroy sa Liti, mag-evangelistic meetings. Nya ito dito siya magpuyo, bibo kayo dito ba? Pero inig-uli na umingawon ko kay kami naman po. Pero karon nag-aarag yun. Pagkabalo na kung yun ako siya nga ang Galiao Church. Grabe yun ang atong tinguha nga makaani siya o salamat ko sa Diyos nga niya na siya sa atong distrito diri sa Davao Region. So galamiton yun bago pa siya pero daghan na kay mga speaking engagement gablihan sa Diyos kay galamiton yun siya sa Ginoo. Salamat ko nga nakahigaw yung pag-ani kay grabe yung kabisig yun. Usahay ka, duha, katulo, magwali sa kadlaw. Yun ana, ang kabisig.
O ugma, mugikan mi, kaya na ay District Alliance Men sa Balunto sa SMCCD, South Mindanao Cultural Community District. Mao na. So, usa ka district affair. Magwali ko dito tugod sa Ginoo. Unya, muli mi Miyerkules o mo po ng adlaw nga ihatod na si tatay. Buntag ang atong schedule, no? Ang schedule paghatod. So, mo nga may lagi ko nga mananghid ako daan na I will not be around niya ng adlaw kay mo nang among pagbiyahe pauli diri. Og busy during the midweek na ako'y daghang mga Bible study sa downtown, sa Digos. Duha nang sa Digos sa atong resulta sa atong crusade, ako yung i-follow up dito. So mao nga di ko kanunay makaanhi dinhi. Og pasalamat ko nga ang Ginoo nag-abli nining atong oportunidad karong gabi ako ang gitahasan magdala sa iyang pulong. Natagbaw na ta, daghan na kay mga encouragement, gikan sa mga pulong, mga pagdasig, mga hagit na gidala sa atong mga magwawali, atong mga speakers sa na-assign sa nagkalahi nga gabi. Kay ikalima naman eh. So ikalima na ni nga gabi. O ako ang magdala sa mga pulong. Ablihan yung mga Bibles diya sa libro ni Hug, Kapitulo 14. I'll be reading verses 1 down to verse 5. Job chapter 14. Nagingon ang iyang mga pulong. Ang tao nga natao sa usa ka babayi, hamubo ra og panuigon, og tugob sa kasamok, siya mubuswak sama sa usa ka bulak og pagaputlon. Siya nagagalagan usab ingon sa usa ka anino, og dili magadayon. Nan, mabuka ba ikaw sa imong mata sa pagsudong kaniya? O magadala kanako sa hukmanan uban kanimo? Kinsa ang makakuha og mga butang nga mahinlo gikan sa mahugaw? Walay mausa. Sanglit ang iyang mga adlaw, tinagalan. Ang gidaghanon sa iyang mga bulan, anaa kanimo. O ikaw nagbutang og mga utlanan kaniya nga dili niya malabang. Ginoong Dios, sa tagi kaulugan ang imong mga pulong karong gabi. Mga pulong sa pagdasig, mga pulong sa pagbadlong, mga pulong sa pagdapit. Mao kini ang mga pulong nga among hisgutan karon, panalangin kini sa matag usa nga nagapaminaw. In the name of Jesus. Amen. Katong wali kagabi matud pa ni Pastor Edwin nga sa Ecclesiastes 7 versikulo 2, mas may pa nga motambong ka sa nagbangutan kaysa kumbira. Ngano ka to? O bako kadungog yun sa niya pa-expound. Pero ako nakita manggod kung ato kag kumbira, murag di ta maghunaw ng kamatayon. Kay kaon raman. Labi nagsagulag inom-inom. Parte gibuhat niya, video kay wag gyud ako nahuna og kamatayon. Wag gyud. Nya di takulahaw lang. Ang uban nagsaulog og kanang naadya panahon sa hudyaka namatay. Na may uban nga nagtambong og kumbira, di ara namatay. Di ara namatay kay yataki. O ang uban usbrahag ka busog, wa ka mata pagkapuntak. Tungod sa lagi kay nindot man gini magtambong lagi ta ning kaon. Wa may nagunahuna og kamatayon. Kay mga tao pod in reality dili gid gusto maghiskot ang kamatayon sa tinuod lang. Ha? Bisan gani masakiton dili gusto magunahuna og kamatayon. Di gusto magunahuna og kamatayon. Naay taga palengke. Akong giistoryahan kay nahibalo ko nga sa masakiton na. Ako siyang pitkan gyud sa pulong sa Ginoo nga kinahanglan gyud kita mangandam. Ingon ako mangandam gyud. Kay ang kamatayon maabot nato nga wala nato pabuta, wala nato dahuma. Nitubag man gana siya, pastor, di ta maghisgot og kamatayon. Maghisgot ang kinabuhi. Kay di gusto magunahuna og kamatayon. Nausaw di mo pagpangandam og di ka magunahuna og kamatayon. Kaya mga huna, sunod nga kumbira, to na pud ka. Ha?
Asa ang pakal, stua. Sini gusto magunaw-na ng kamatayon, mensahe may tungod sa kamatayon. Oh, so ako isang pahinumduman. Unya, mga after 2 months, nagkita may sa iyang bayaw. Akong ipangutana, kumusta man ang imong bayaw des palengke nga kanang naadiay karnihan? Ingon siya, ay okay ra pastor, among gilubong atong simanang milabay. Ko ha? Dili gusto maghiskot o kamatayon, pero di ay duha na lang kabuan ang iyang kinabuhi. So, unsaon nimo pagpangandag? Unsaon nimo pag tanaw sa imong kaugalingon nga matubang ka sa hukmanan sa Dios kay ang Biblia nagpainumdom ka nato ang tao gibutan mamatay ka usara, and after this ang sunod nga ang niya na maunang pagatubang paghatag og husay sa Ginoo sa adlaw sa paghukom. Wala nga dili sa Biblia in Psalms 90 10 hangtod sa 12 ako masahon kini tanaw ra gyud diri. Psalms 90 verses 10 to 12. Ang mga adlaw sa among panuigon may kapituan katuig, kung kini tungod sa kabaskog may kawaluan katuig, bisan paniyana ang ilang garbo mao lamang ang kabudlay og kasub-anan kay kini sa madali mo saylo og kami managpanglupad. Kinsa ba ang nakaila sa gahom sa imong kasuko o sa imong kaligot-got sumala sa kadlok nga angay kanimo? Busa tudloi kami sa pag-isip sa among mga adlaw aron makabaton kami og usa ka kasing-kasing nga manggialamon. Verse 12, teach us, Lord, to number our days. Tudloi kami pag-ihap sa among adlaw. Minimiyong ka nga, murag hapit agad siguro ko. Ha? O saka ako ng doktor mingon nimo, you are going to live 1 more week. Usa na lang ka. Si manang imong kinabuhi, 7 na lang ka adlaw. Imong una, magunaw na kapag negosyo. Magunaw na kapag mo travel abroad. Magunaw na kapag mo ato Boracay. Kung gitaningan na og usa ka semana imong kinabuhi. Tingali ang the best thing imong buhaton diya magunaw na mag-reflect na kasi imong kaugalingon. Andam na ba ka akong matubang sa Dios? Kumusta ka ang akong pamilya? Ang akong mga kabataan, unsa kay ilang maing kaugmaon. So, nga naman, kay nahibaw na ka sa imong katapusan. Pero daghan sa mga tao karon sa atong palibot, wa magahunan kamatayon. Busa ang ilang kinabuhi, daghan sila mga plano nga kalibutanon, plano nga nas-focus lamang dinis kalibutan nga wa mahibalo nga ang ilang mga adlaw di ay inihap na. Ang ilang mga adlaw gitaningan na kay matupas Biblia na anay boundary, na anay utlanan ang atong kinabuhi, di na ta makalabang. Ating pasalamatan si tatay kay ingos Biblia 70 years lang ang atong average span of life. Pero ingo dito tungod sa kabaskog mahimong 80. Pero si tatay nakaabot pagig 85. So dakong bonus na sa kinabuhi ni tatay nga nakaabot og 85. Nakita ka na? So mauni, ang inabot mo yung tanganong namatay mas tatay. Murag di pagitaganahan ang tagyo, matod panipasuri, doon murag pa sa matagbaw yun kayo. Bago rin sa dire. Pero kining atong mga kauban na dire nga, dati na natong kauban sa simbahan dire sa Dalyao, nakaibalo na nag-unsang kinabuhi ni tatay Tadoy, samtang siya nagkinabuhi pa. Nakita na nato unsa ang iyang commitment, unsa ang iyang kinabuhi, nagigamit yun alang sa kahimayaan sa Diyos ug alang sa bulaton sa Diyos. So nakaingon ko nga ang kamatayon ni Tatay Tadoy, di na ta mahinugon kay dako na kayong nahimo para sa bulaton sa Diyos, pero mingawon lang ta. Mingawon gyud ta sa iyang kinabuhi. Wa ta magdahong nga ingon ari ra di ay human sa iyang celebration, sa iyang 85th birthday, usa ka buwan lang kapin. Ni adto na siya sa iyang magbubuhat. He was summoned to report. Summoned to report. So kini nga itong kinabuhi mga igsuon na ni taming wa ta kay balog kano sa ang atong bahin, kano sa atang musunod. Pero naagi mo sunod. Naagi mo sunod ani. Kada bitaw na ilunod na ng lungon sa bangag, manghuog matagbuwak. Niingon ang pastor, ang meaning ba na nga una-una lang tay, kami sunod. Paglubong na, yun ang pastor, kasi mo naglabay, wag ini mo naglabay.
Kaya naman, hindi ganahan mo sunod. Hindi pag gusto mo sunod. Pero masugutan sa dili, mo sunod kita ni. Naagin ni. Pusang kamatayon. Muna ni. Pauna-una lang. Pauna-una lang. Kita, napas kamot sa Dios. Wata kay pao ang atong schedule pagbiya nining kalibutana. Pero nakanindot lang mo ni. Nanaan na ta si Ginoo. Nahibaw na taong saon kini kinabuhi nga mahimong mapuslanon sa tubangan sa Dios. Kay duha man gud ka klase ng kamatayon. Ha? Ang kamatayon nga bulahan ug ang kamatayon nga dimalas. Yan is Biblia, chapter 16 in the book of Luke. Duha ka taong namatay, duha ka destiny. Ang usa ni adto paraiso, ang usa ni adto kalayo. O, unya kiniraman ni adto kalayo, murag dili angayan nga ilabay kalayo kay dato kayo. Nagkaon sa makabunga pagkaon, nagbisti, mahalon nga mga bisti. Doon ay namatay nga taga butuan, tag-iya og upat ka hotel, parentipod sa mga haw, taga matanaw. Dato kayo, upat ka buok hotel, ang manggahan, ang iyang mango plantation, 180 ka hektarya. Ginoo ko, ang ato ay usa. 180 hectares ang iyang manggahan. Pero, bago orang gilubong, birthday niya karong June. June. Oh, unya ang ilang baka gibahin-bahin nas mga anak ug nila, gibahin-bahin. Abi nimo pila ka buok ang iyang bahin? 18 ka buok. Kabuok baka nga dagko. Unya karon di na niya iyang mga anak. Ato atong tagamatan-aw ang atong mga parenti dito, parenti sila Gini Boy. Padto adto paniha diri sa kong birthday kay akong hotdog ihaw ning akong 18 ka buok baka. Ingon ang mga unsaon naman ang paghulot na siya, basta mo na akong saan ihaw ng tanang baka. Hastin ang bibuha gano'n tatoy. Pero few days lang wakabot kay Mayo karong yaging na namatay na wakabot sa birthday wa mayaw ang baka. Gihaw na lang sa iyang lubog. Gihaw sa iyang haya sa iyang lubog. Pero mato pa ni Gini Boy, pastor, pagtanaw na tuslungon, mato pa niya na ang akong tanaw gyud ko nga naman ang iyang kulintas na diamante. Pati ko ang hiwa, ang mga diamonds. Gidala sa haya. Ang iyang arios dagko kay hiwa. Mga singsing. Millions ang bili. Iapil og lunod. Ingon ako pag nakasiplat ang mga kawatan magpanilap yun. Pero di may musilyo man. Na may kandado po, aragya po makawat. Pero patig yung dahaghan ng bahandi. Pinakahunaw na ako, di ay makatabang ang iyang 180 hektaryas kamanggahan na maglugway siyang kinabuhi. Yun maggamit ang iyang diamante na ipa-extend pang iyang kinabuhi. Sakto yun ang Biblia. Ang tagsa-tagsa kanato, nanay utlanan ang kinabuhi. Ang tagsa-tagsa nato nanay atong schedule sa tubangan sa Dios. Sama nato ni. So we have to accept the reality. Kitang tanan, mga matay. Walang takaybaw kanus Hinoo na daw ilhanan ko ng tao hapit na mamatay. Na daw mga tilimadon. Hinaman na sa Facebook, di ba? Unsay tilimadon hapit na ta mamatay. Ang usa niini magbakang-bakang na ganita. Nagahapit na. Kanang ato ginaktan mga warag di na kaya matuloy ka. Tuhod kita na. Bakang-bakang. Ikaduha, buta-buta. Kung di na takakita, sa manangalan. Murag lain na ni. Murag kandidato na tayo ni kini nakakita. Kinsa ganina. Ikatulo, bungol-bungol. Mayo! Di na yung tingog. Kayo ito ka-stricto, di mo tingog. Pidwari ka dungog. Bungol-bungol. Nagbaligyan yugo ba? Ingon to, customer. Pila man na imong yugo tayo siya. Tugas ni. Kung sa man ang kahoya, siya 100 ra. Pasara silhanan daw ang kuan. Ika-upat. Bako-bako. Bisa ko sa oktuya na to. Lain na yun.
Basta na namalingki atong namalingki ko, luuyag stick up. Ano gano? Martinuyag yung tanawag yun. Murag hapit na yun. Kaya ka na ko nung di, mama, di naman mo mapugna na. Basta ka nang imong likod, wala. Wala, baldado na. Bako-bako, murag hapit na. Ang ikalima, baho-baho. Imbis humot, baho ng itikasin. Manimaho ng kuan haplas. Matong palingki haplas na ipalit. Baho-baho na. Baho-baho. Nagkrusada ni na akong kauban nga kabuhion. Tilan, ang amo sa kinag, parte na yung baho ang ipikasin. Wana. Pero soon, ako po nakita nga, dili po tinuod nga ang kanang nagbaka-baka, mas muunas mga batanon. Kaya naapoy na namatay na perte pang street gawas. Si Rico yan, 21 years old. Si Julie Viga, 16 years old. Bata pa. Dili yun matag na ang kamatayon, pero kay moabot man ato kiniing pangandaman. Amen ba? Amen. Atong pangandaman ng kamatayon, kay moatupang kita ining tanan. Munang pagkamatay sa akong asawa, ikaw mauna ni. Ang iyang timetable, ang iyang schedule, mubiya na akong asawa na ako. Sakit huna-hunaon, sakit yun. Yan, pagkabugto na mas ginawa ni mami, ako radias balay. Kag yung pait. Ako tang ibutang, kaya ako mag-isaba ko, ako tang ibutang niya. Di naman magkaya nang magtanaw ka ng huwag mong sulirat ang mata, pero magliso na ginawa ba? So, ako ibutang kay bugawas ko, kaya di ba kaya? Ang ako po na ibilin. Pasig na isulti ba nga kuhan? Ibalik ko. 9 million eh. 9 million. Pariya tong pati daw, kunya, mangita ko, ano daw, naikumkom, sa ugoy, sa kanibili ni tatay, basi kung saan pang-abri niya, katuman ng tansan sa coke, nga ang Paris, 1 million, wala na nato, na Paris, marang kasawa ba, pastila ni ay, so ako yung nakakwantag yung ko, ko yun ako smisi, yun ako, mao na gini niyang time, mao na ni, ako itawagan ako mga anak, si mami ni mo, na, yung anak, sakit nga nawaton, pero temporaryo lang ang atong kaguol, kaya nahibaw man ta, na kining tanan, umalagi lang, kay maabot ang panahon, mag-uban na ta, dito sa iyang kingharian, sa wala na katapusan. Amen? There will be a great, grand reunion to all the people of God. Katong atong na-miss nga mga loved ones, magkita na kita dito. Practice siguro hinang panay no kana bitaw magkita nga pag ginaksanay yun siguro. Parte yung nindutan yun anang alawa. Kanang panahon na nga. Ingon sa Biblia nga, mao na kini ang panahon ngayon ito. Magkalipay ka mo nining maong paglaom. 1 Thessalonians chapter 4 verse 18. Magkalipay ka mo, rejoice. Nga maabot kining panahon na mag-reunion ragyod ang tanang mga katauhan sa Dios, labi na ang atong mga minahal sa kinabuhi. So, unsa may kamatayon nga atong handumon? Unsa may kamatayon nga atong handumon? Kay mamatay man ta. Kung atong tanaw ng Biblia, doon ay duha ka klaseng kamatayon. Ang bulahan nga kamatayon. Ang usa, bimalas nga kamatayon. Alaot nga kamatayon. Ang usang kamatayon, kadaugan, matupad ni Apostol Paul, 1:21 of Philippians. Ang usang nga kadaugan, ang usang nga kamatayon, kapildihan. Kapildihan yun. Na ano man, ato nakita diri sa balang kasulatan sa chapter 16. Ang taong mamatay nga wala makapangandam, ang taong mamatay nga walay relasyon sa Ginoo, adtog yun magmata sa kalayo sa impyerno. Katawa ko ni Father Darwin sa iyang gipost sa Facebook. Alimuot kayo man. Alimuot ta, oy. Insya agwan taon sila may giso, nag-practice tandaan kay inikamatay na to at punta sa purgatorio. Siya na po nasupian na. Siya na po. Si Father Darwin sa aran. Anong talaning atong kuan lawas ining alimuot kayo kay magandam na tandaan ining init kay nga tutag purgatorio. Mauna ang kamatayon sa mga tao walay paglaog o wala kay baw sa plano sa Dios. Walay plano ang Diyos ng tao mamatay ibutang sa purgatorio. He is not willing that one will perish,
but not all will come to repentance. Mo gini ang plano sa Dios nga kitang tanan mga luwas unta. 1 Timothy chapter 2 verse 4. Ang tanan maluwas unta. 2 Peter chapter 3 verse 9. Dili siya unta mutugot kang usa malaglag, pero ikaw ang magpili sa imong destiny. Humana ablihi sa Dios ang dalan padulong sa langit. Humana niya gibayran ang imong sala, gihugasan sa iyang hamili nga dugo, kay ang imong sala mao na rin mahimong babag nga di ta kasulod sa langit nga balaan. Kay ang Dios balaan, ang langit balaan, ang mga manulunda balaan, ang makasulod dito kadto lamang nga himong balaan. Mao naman ang programa sa Dios, iya na ning gibuhat, iya nang giandam ang tanan, giablihan na niyang dalan dito. Apan ang tao mo'y maghimog final nga desisyon sa kinabuhi. Uyan, katong gihatagan tag right, katong usa sa mga wali sa nagtambong sa Youth Congress. Dunay right nga gihatag ang Ginoo nato nga makapili ta sa atong gusto. Iyang gi-illustrate atong kinabuhi Jacob ug ni Esau. Ang birthright ni Jacob siya mao iyang gibaligya, ang iyang birthright usa ka yahong nga linugaw. Unsa na tabo? Pag abot sa adlaw ni kinanglan niya, wa na niya makuha katong bisan pa uban ang paghila nganuman iyang gibaligya ang iyang katungod. Daghang mga tao karon sa kalibutan di mo atog langit. Mag-imbitar ka kinsa mo dawat ti Kristo, di mo dawat kay dili kabiya sa ilang lifestyle nga kinabuhi. Dili gusto mabago ang kinabuhi. Dili gusto mo biya sa mga bisyo. Dili gusto mo biya sa inom. Ingon to ko sa tao, di ako mo biya sa inom kay dugay ko nakagasto ani. Di ko kabawi o mubiya ko. Di ko kabawi. Unsa may imong babawi sa imong gitinguha kay imong tan-aw nimo mabawi nimo ang kanser. Kanser. Dili gusto mo biya sa ilang daang kinabuhi. Nauntang Ginoo nag-andam naman og langit. Unya anak kanindot ra ba ini kay ang ticket paingon sa langit way bayad. Libre. Dili sa kalibutan pagkadaghang libre di ginato balibaran. Libre merienda, libre plite, libre tulog, ganahan kay tana, libre. Nya di balibaran. Ano pagdaga ni Sara pagka Vice President na ay bachelor nga libre Davao mati mamulat yung pasayro bisan tiguang mo kabit. Iba ng koruptor, sir mahulog ka sir dito na las pikas adire lagi ko dong manggulit ako mayo dito lang sir ayaw kadiri na ko kay libre. Pero ang biyahe padulong sa langit nga libre, daghang mga tao dili magtagad niini maong offer sa Dios. Munang pag-abot sa adlaw sa paghukom, wa gyud kay ma-blame. Ang imo yung desisyon, ang imong right nga magpili kung asa ka. Mao na. Kung hinungdumi kini kanang imong right, kining atong katungod nga magpili, mahuman kini pagkabugto sa atong gininawa. There is no more chance. Wa na higayon pang ang tao makahimo pagdesisyon human ang iyang kamatayon. Mo nang karong buhi pa ta, nag-ingon ng Biblia, mo niyang adlaw sa atong kaluwasan, mo niyang adlaw sa atong pagpili kung asa ta gusto adto. O kung saan klaseng kamatayon ang atong gustong masinati sa atong panahon unya nga kita po kuhaon sa Ginoo. Alang sa mga Kristohanon, hindi naman kita mga tug-imperno, sigurado naman yun eh. Amen ba? Iyon ang mga tao, namot-bot ng pastor sa Alliance. Nagwali ko dito sa Buanga, nagwali ko nga ang tao ng uto ni Kristo, sigurado ng langit. Agoy, nag-hire po, nag-arkila po sound system. Anong market day man, daga kay tao, kay adlaw sa tabo. Ay nagwali gabi kuno sila luwas na, baka, hambog. Kung ka na mga tahuan, luwas na lang, anong niya pamanis kalibutan, nagsuroy-suroy, ito anong tamos langit. Nganong mga on paman mo pamahaw, paniutog panihapon. Kay luwas naman mo.
Nisumbong na ko, pastor, na nagwali, ikaw di ko ang gabi. Yung guru ka nga, ikaw na luwas na, hambog, bakak. Ako na po, pagkagabi, ingon ako mga iso, na nagwali ganyan hadire, ako kuno na makak, nang hambog, ikaw karon, ako na po. Puli-puli ni, na akong isultihan, ingon ako, wa ni mang hambog, ang among ipanghambog, ang mga saad sa Diyos. Ang mga pulong sa Diyos nga nag-ingon nga ang tao nga motuo kang Kristo dili na malaglag. Milatas na gikan sa kamatayon ngadtos kinabuhi. Dili na panghambog. Amo lang gidawat, gituuhan, gibarugan ang mga saad sa Ginoo nga dili mamakat. Yung maingon mo, nga naman niya pa ba mo magsuroy-suroy sa kalibutan? Tuwa na ang tamos langit. Naingon ako, kamo, waday mo maluwas. Di wala pa. Nga nung niya pa mo nagsuroy-suroy. Nga ang mga maluwas at tumada sa impirno, tuwa na ang tamo. Pero yun ako, ang realidad mo ni, kami nagulat sa adlaw sa pagbalik sa Ginoo aron kuhaon mi o ibalhin mi dito sa langit. Kamu wala maluwas, hulatang pagbalik ni Kristo aron ibalibag mo dito sa kalayo sa impierno. Ngayon niya, nga ng mga patag pamahaw, paniyotong panihapon, ngayon ako, mauninindot kami mo'y mga ogdaghan. Nga naman, kaong taglitson. Pastor Hermosa, kilaw, medias palengke, nagwala mi sa radyo, o sa kakilo kami rin duha. Basta nagbuwa mo ba pagkaon? Iyon, ikaw kalimot sa itong Hermosa dong. Pastor, kaon ta, ang mga itong impirno magkilaw, kita pa. Iyon ako, kini mga itong langit mo, dagkong kaon. Di naman ni mahadlok, o mahay blood. Di naman ni mahadlok, mga itong mataglangit. Oh, kana sila mo yung mahadlok. O, kauntang kadahan. Kaunta. Total man to naman tayo langit. Di naman ta mahadlok. Wala ta magdali. Wala ta magdali. Ako, wala ko magdali. Wala ko magdali. Kaya napay bulaton sa Ginoo. Dako pa, daghan pa ang dapit na kinanglan maabot nato sa Ebanghelyo. Araw nato isinggit kining paglaom nga naa kang Kristo. Nang igsuon kung ato lang gunitan barugan yung mga saad, wa nay angay kabalakan ang tao diri sa kalibutan. Kining kalibutan na di kita matagbaw diri. Kining kalibutan na wa gini tinuod nga kalipay nga itanyag kanato. Ang tinuod nga kalipay diya na gyud kang Ginoong Hesus. Amen. Labi na dito. Pero alang na ito mga Kristohanon, kining bersikulo diri nga akong gusto basaon. 14:13 in the book of Revelation. 14, versikulo 13. Anawan ning pulong diri. Kay nindot kay di ka pagkasulti. 14, 13. 13. Nagaingon diri. Pinadayag. Di kayo hayag akong suga. Gamit ang flashlight. Nalukot akong Biblia, pastor, kuha na ni, pila katuig na ni tao. Dili, klaro pa kayo. Kinanglan ng ugkuan ka ng gosbat na. Okay. Nagaingon diri. Bulahan. Sukad karon ang mga mamatay nga sukad karon mamatay diha sa Ginoo. Bulahan gayon. Nagaingon ang Espiritu. Aron makapahulay na sila gikan sa ilang mga paghago. Kaya ang ilang mga binuhatan mukuyog man kanila. Nindot kayo ni versikulo. Bulahan ang tao nga mamatay siya diha sa Ginoo. Wala kamatayon ni tatay. Namatay sa kamatayon nga iya sa Ginoo. Daghang nga namatay karon nga namatay diha sa sala. Disgrasya kay hubog karong bag-o ato kang digos na dihay nabara nga pertig yung baguha pa pastor. Pero haros yun tanan. Haros yun. Kanang basta kay imong tanaw wa gibuhi. Diay kay ang driver hubog. Duha ang nagsakay. Ang driver nga hubog, siwang nalilibiling. Siwang lagpot ang kanimatatanan buko. Haros. Nabiling siwang. Oh, namatay nga hubog. Unya, inighaya, butangan diri og
For to me, to live is Christ, and to die is gain. Wa ka kuyape, namatay sa hubog. For to me, to live is Christ, and to die is gain. Dili gyud kadaugan ang taong mamatay nga wala diha sa Ginoo ang iyang kinabuhi. Bisan pag unsa kanindot ng imong lungon, sa kung sa kabungga ang imong kamatayon. Na may mga matay karon nga paskan, amot pila ni lungon ni tatay. Gwapo naman kayo ni lungon na. Secret. Naay namatay nga akong giwalihan nito, negosyante ako kay negosyo, kagabanga. Ang lungon, bulawan. Zida Bruns. Kanang Zida Bruns nga imong mura man yung bulawan yung gapatig yung nindutagit siyang lungon. Kanya kung mga dato mamatay, mag-hire pa yun ng mourners. Kanang hilak lang. Bayran. Oh, 500 ang adlaw, hilak lang ka. Ito mga bugoy, ato po, dapat ka ni volunteer. Huwag mga kwarta. Hilak. Nagkulong pa mimi, ato huibisan eh. Iyon ang tagya, uy, atong sunod yaging si Mana pa na namatay. Aw, nakalimutan na ito. Kaya binairan man. Kunti yung niluta. Namatay itong taga Davao Lambert, nagyas Davao Lambert. Ang naguna banda, ang iko banda, ang bulak, ang but pila katrak, ang kagahan sa mga bulak. Kay insik na kagya ng Davao Lambert. Pating lumias ang kamatayon. Pero ang kalaga, asa ka, di po ni. Asa ka niya ito. Muna niya. Pero si Lazaro in town na namatay in chapter 16, tingali giputos labanin. Napahindi na namatay nga putos labanin. Unya, himuak kaniya tuwa pa ni mga puniraya, di ba? Ang lungon pandayon pa man, ini kamatay, unya, yaon in town, alang gabas pagdabas, unya, wa may laing kahoy, hanagdong. Anong hanagdong pati? Oh, humu kayo. Parang wa may laing. Oh, unya, panay lungon. Ah, basta doon ay namatay dito sa kuan lungon intahang baratuon kayo. Unya gidayungan na, ibit-bit na dire. Nahugma man, nahulbot man. Naguba man ang katong kyod, nahulog ang minatay. Unya kay ang ilang gisubayan kay katumang lining sa niya. Naku man na, agi magandang truck ana, gibit-bit dito man, naligid man. Pagkaligid. Naanod! Perting ginukdanay. Perting salo mga man. Di po madala kay kusuban ng sulog. Sunay ni dagan ito sa unahan yun. Nagyatangan nito yun. Basta kay nakaligo yun yung taong yun. Perting gubuta sa paglumong kay perting kubrihas lumong. Doy kayo. Ngayon ako siguro sila sa sa iyang kamatayon. Pinakapobre nga kamatayon. Pinakapobre kay makililimos. Makililimos. Ang bot o pilay ni uban ito sa paglubong. Kanang magbiyahe may Domingo, kalapa Domingo sa hapon, masugatan mo ng mga gilubong na ay mamatay ang tao nga, 4, 5 ray nagkuyog. Hasti ng luyag yun. Pero kanang dato, agoy, tag-media kilometro ang linya sa mga sakyanan. Pero ang pangutana, asa ka. Asa sila gipunit. Asa ang ilang destinasyon. Diyon ng Biblia, kung wala ka maandam sa imong kamatayon, adto kas kalayo mahigmata. Kalayo sa impyerno. Kalayo nga nagadilaab, nga dito, nag-antos kini maong taong namatay na dato, nag-antos sa kasakit. Ugo niya, dito unta nanandoy siya, nga matabangan siya sa iyang kahimtang, bisag tubig na lang ipatulo. Wa na hatag niya tubig. Kay matod pa ni Abraham, walay taga-diha. Taga-diri namo nga makatabok diha. Wa na taga-diha mo tabok. Paingon diri namo. Sato pa, no more hope, no more chance. Wa na last chance ang tao nga mamatay. Apan ang kanindot ang kamatayon sa taong mamatay nga iya kang Kristo. Nag-ingon ang Biblia. Mukuyog kaniya ang iyang mga maayong buhat. Si tatay na hibalo kita sa iyang kinabuhi. Di ko malimot sa pagkamatay ni Papa. Wa pa mabot ang minatay. Humana ang palapala.
Nataon na ang trapal, si tatay mo ay commander sa mga taga-Dalyaw na nagpatindog niya tumangtuna. Wa pa maabot ang minatay. Humana, kasi tatay mo ay nangulo dito yung patindogan na ito dito. The same pagkamatay ni mama. Wa ko diha, dito ko sa Jensen, pagabot na ako, naana ang trapal. Si tatay ang nangulo. Kaya mo kung buhat na maayo, ni kuyog na kinig ang tatay dito sa iyang kamatayon. In other words, ang iyang tanang mga buhat, God keeps the record. Gisulat sa Dios, gilista sa Dios ang iyang tanang mga maayong buhat mo uban kini kaniya. Og sa adlaw niya sa paghukom, muatubang na kita dito aron magadawat sa ato mga ganti. Muatubang si tatay dito nga madaugon tungod kay ang iyang kinabuhi, ang iyang mga maayong buhat mukuyog kaniya. Mao kining gisulti sa Biblia. O kining tanang mga buhat nag-ingon ng Biblia, wa gyud hikalimti sa Dios. Manang kitang mga buhi nga niya karon nagpabilin. Kung sama nato ning atong kinabuhi karon. Igsuon kung doon na may panahon nga kita maninuot sa pagbuhat ug alang sa Dios. Pagbuhat sa mga bulaton nga makapaymuot sa Dios. Gamitan na ang imong panahon karon. Wa ta kay balog pila pa ka tuig ikaw. Kung pila na lang kaadlaw ba, pila kasimana na lang ang imong kinabuhi. Kung naatay gustong buhaton para sa Dios, do it now. Nagkinahanglan karon ang bulaton sa Dios o mga taong committed. Kanang mga tao nga naanay kanang kinabuhi nga gihalad na sa Dios na andam mamuhat, andam magpakamatay alang sa bulaton sa Dios. Dako kayo ang bulaton sa Dios. Karon kinahanglan kitang mga committed men and committed women, committed young people to do the work of God. Usahay, makaingon ko kami magwali, usahay, luoy kayo. Nga naman, mag-crusade mi nga, walay lang Kristiyano, kami rin magtikaw-tikaw. Kami rin magtikaw-tikaw. Maraming mga sundalo sa gobyerno nga, magluto, atos daplin, magmuhamig mga unsa diha among makaon. Unya, nagkinahanglan din may taon kanang mga kaigsunan nunta nga makugihon pud nga mo suporta sa bulaton sa Dios. Pero may mga crusade na mong alipay kayo ni. Bago na mong crusade dito sa Tiguman, usa ka kongregasyon sa Tambubong. Tuwa dito. Perting nindutan yun ang bulaton nga daghan yun ang mamuhat sa bulaton sa Dios. Daghang kwarta ang nagasto kay nang hatag og mga bugas, nagparapol og mga kitchen utensils, 20,000 sa ang nahurot. Pero nakita nako ito ang mga Kristohanon nga naghalad sa ilang kusog, sa ilang mga bahandi, sa ilang panahon alang sa bulaton sa Dios. Mao ni ang atong gikinahanglan karon. Kanang mga tao nga samtang may kinabuhi pa, samtang may kusog pa, mamuhat sa bulaton sa Dios. Kumusta mo? Kumusta ang inyong mga tiil, inyong mga gigamit alang sa bulaton sa Dios? How beautiful are the feet mo nito. Pagkanindot sa mga tiil, sa mga taong nagdala, nagsangyaw sa mayong balita. Gigamit na ba imong tiil, mulakaw nga to sa imong silingan, aron magdala kanila sa mayong balita. Have you? Ang imong silingan, imo na bang naduaw na? Imo na bang ihatag ang panahon nga imong ikapaambit kaniya ang mayong balita sa Ginoo silang kinabuhi? Kumusta? Magsakay kag sakyanan na kay kauban diya. Unsa may imong gihimo? Nakapaambit ka ba sa mensahe sa pulong sa Dios? Imo bang paambit kaniya, gi-share niya ang maayong balita sa paglaom sa kinabuhi ulay katapusan? Gikinahanglan kini sa Ginoo karon. Nindot ka ini namatay nga ang tao mibiya sa kalibutan pero mukuyog kaniya ang iyang mga maayong buhat. Unsa nahimo nato sa Ginoo? Unsa na hinabuhat namo nimo nato sa Ginoo nga mukuyog nato kung kita na pud ang kuhaon sa Dios sama kang tatay. Sa tinuray lang kita gisakitan yun nagtanaw niya nga naghigda diya. Pero wala na diya si tatay kadon. Ang yang espiritu mibalik na sa Dios ka naghatag. Ang yang kalag tuwa na sa paraiso. Tuwa na dito. Kita naguo sa ibagikan pero siya naguo sa nabilin. Siguro maistorya pala nato sa tatay-tatay kanus amo tong ako mga anak mo sunod ako kanindot dire kanibita makanto tag laing lugar unya dito perting dibuha perting labian dito atong tulugan dito perting ninduta ikaw kumentan niya akong asawa na kauban ako may tag ako mga anak niya na direport kay kanindot ning akong dapit dire
Nangandoy sila nga unta maka uban na nila dito. Kita nabuol nga biyaan sila nangandoy nga mukuyok na tanila. Kanang dapit nga dili ma-describe ang kanindot. Manayon, eyes have not seen, ears have not heard, nor the hearts na malandong kuno kung unsa ang giandam sa Dios kanato nga nahigugma kaniya. Grabe ni ka-exciting ning langit nga giandam sa Dios. Perting ning duta. Motong dunay na dunay nag kay Matthew litos ginsang breast cancer. Nagpa-Thanksgiving pastor kay Matthew. Naglitson. Lahi po ning bayana kay Matthew naglitson. Kay mag-Thanksgiving. Pero sa gihaya na siya murag lison na ang iyang panginawa, ang iyang mga igsoon naglipot na dire. Sige naghilak. Siya yung ano nang hilak man mo. Madto na magkuglangit. Ha? Oh, narugan kay piyong siya. Uy, ihayag na kay langit pagkanindot. Agoy, nakita na ko. Agoy, nay, mga mandolonda. Ayun ang mga, ate, nakita niyo mo si Jesus. Wapa, ate, sulti, may makita na niyo mo. Pati ninduta, Pastor Santa. Nagyaw-yaw naman tong kay Matthew. Uy, naabli ang langit. Uy, pagkanindot. Ano siya? Ayun, unsa may nakita niyo mo, te? Unsa may nakita niyo? Nindot ka itong klaseng kamatayon. Kay nakita niya ang langit na nag-welcome kaniya. Mamutulit ang mukhang Lazaro. Si Lazaro nga namatay, ni anha yun ang manulunda o ni sugat o nagtagbo kaniya. Mauni ang atong pagkabulahan mga igsoon nga naa kita kang Kristo. Amen ba? Manang ako pagampo, kaning imong mga paryente, paninguhaag yun, nga sila makaangko nini maong paglaom. Ang imong mga igsuon, imong mga anak, imong pahibawag yun. Nagperting nindutan ng kinabuhi nga naana sa Ginoo. Pagka nindut sa kinabuhi nga naay kasiguruhan niya kang Kristo. Maangko niya ang kamatayon nga bulahan. Bulahan kay namatay diha sa Ginoo. Namatay nga nangalaga sa Ginoo. Namatay na nagapamuhat sa bulaton sa Ginoo. Dako pa kayo nga itong panahon. Ligon pa mo kayong lawas. Batanon pa. Dako pa mo mahimo para sa bulaton sa Ginoo. Ang hagit, ang kinabuhi ni tatay atong himoong sumbanan. Sukat kaniya to. Wano ko nanungong si tatay tadoy na bugnaw ni undang og simba ng luod sa simbahan. Non-stop ang iyang pagpangalagad hangtod. Ipawin sa kinabuhi. Mato pa ni Joel, katong nagsakit na si tatay, di doa dire, ang iyang mga pulog yun, ang iyang concern, ang bulaton ni Ginoo. Kita diya sa simbahan, mag-iusap kita. Ang simbahan yun, mauni ang iyang naas yung una-una yun, ang bulaton sa Ginoo. Dako pa ang inyong bulaton. Kinsay mo puli sa papel ni tatay. Kinsay mahimong sunod, Mr. Tadoy, sa iglesia sa Daliao. Kinsa. Makayon ka Ginoo, akong ihala ng akong tanan, akong kusog, akong panahon, akong talento, ang akong mahimo. Gusto kong mamatay sa bulahan ng kamatayon. O niya, magpaabot sa bulahan ng pagkabanhaw. Revelation chapter 20 verse 6. Bulahan ang makaambit sa naunang pagkabanhaw. Wala na ikahom ang ikaduhang kamatayon, bulaglag sa ikinabuhi. Iksoon, sakit man ang pagika ni tatay, pero bulahan ang iyang kamatayon. O nagbilin siya bulahan nga hagit kanatong mga buhi. Alagaran ninyong Ginoo, samtang may kinabuhi pa. Samtang may kusog pa. Ihalad ang iyong kinabuhi. Tudloy kami sa pag-iisip sa among mga adlaw. Aron makinabuhi kami na may kaalam. Wisely, use your time. Wisely, use your talents. Wisely, use your treasures in building the kingdom of God. Your labor, our labor, will never be lost, will never be forgotten. Ang imong timetable is in the hands of God. Samtang na pa'y panahon. Ayaw kumidyahe, ayaw
langan-langan na ang pagbuhat sa mga bulaton sa Dios nga gipian kanato. Andam na ba ta sa atong schedules? Amen. Hinaot sa di pa ni mabot, makaplagan ta nagkinabuhi fruitful life sama kang tatay, useful life kinabuhi ni tatay, napuslan yun sa puluhaton sa Dios. And then faithful life hangtod sa katapusan pitik sa iyang kasing-kasing ang iyang mga desire sa iyang kinabuhi, ang iglesia, ang buluhaton yun sa Dios. Ingon unta ini ang akong kamatayon. Ingon unta ini ang imo. Ingon unta ani ang atong kamatayon. Kamatayon nga bulahan. Kamatayon sa taong matarong nga diha nagapamuhat sa buluhaton ni Kristo. Amen. Kung niya may usa dinhi sa atong taliwala nga wala pagid makasinati niya ng mga kinabuhi nga nakang Kristo. Sultihan ko ikaw karong gabi. Available ang kaluwasan. Available ang iyang kapasayloan. Abli ang langit. Libre ang tiket. Kay nanatay dalan padulong dito. Nanatay maluluwas. Nagihatag ang Dios. Diha sa dugo ni Kristo mahugasan ang imong tanang sala. Diha sa dugo ni Kristo mahimo kang balaan aron mahimo kang acceptable unya sa panahon na kita tawag na dito sa pagatubang sa hukmanan sa Diyos. Higala, kaibigan, kumusta ang buhay mo? Kumusta ang atong kinabuhi? Andam ka na ba? Among awiton kini mong awit karong gabi, kaibigan. Alin sa mga pinagbuwang ito ang naglarawan sa buhay mo. Hindi mo man ay tatanong sa sarili mo kung sakaling darating si Jesus. Handa ka na ba? Kaibigan, ingatan mo ang buhay na hindi sa'yo. Dahil darating ang araw, ang Diyos ay magtatanong sa'yo, kaibigan. Ano ang ginawa mo sa buhay na hindi sa'yo? Ngayon pala ay mag-isipan, tayo'y harap sa Diyos sa hukuman. At ating pagdusahan ang ating kasalanan, tayo'y iyak na walang hanggan. Kaibigan, ingatan mo ang buhay na hindi sa'yo, dahil darating ang araw, ang Diyos ay magtatanong
magtatanong sa'yo, kaibigan, ano ang ginawa mo sa buhay na hindi sa'yo? Kaibigan, ingatan mo ang buhay na hindi sa'yo, dahil darating ang araw. Ang Diyos ay magtatanong sa'yo, kaibigan, ano ang ginawa mo sa buhay na hindi sa'yo? Ano ang sasagot mo sa tanong ko? Higala. Yun sa nimong imong kinabuhi. Kadili imo. Unsay nabuhat nimo alang sa Ginoo. Alang sa iglesia. Unsay legasya nga imong ibilin kung ikaw mawala na ning kalibutan. Tumaga kini mao pangutana. Kumusta ang kinabuhi nga dili imo? Ang akong hagit karon gabi, samtang ay panahon pa. Samtang nagapitik pa ang atong mga kasing-kasing, buhata ang buluhaton sa Dios. Amen. Bulahan nga kamatayon. Magatindog ang tanan sa pagampo. Samtang kita nagatiyong sa atong mga mata o sa atong pagampo. Karong gabi, pwede ba maghimo ka commitment sa Ginoo? Ginoo, in my humble capacity, whatever things I can do, whatever assignment you have called me to do, give me tonight a willing heart to say, yes, Lord. I will commit my life. I will commit my life. Nga dili ako. Ako ning ipagamit nimo. Matubang kita sa hukmanan sa Dios nga malipayon. Ug ato badungog ang iyang mga pulong. Well done, thou good and faithful servant. Enter thou into the joy of thy Lord. Samtang ipiyong ang imong mga mata. Gusto ka ba maghimo commitment? Karong gabi, ipataas lang ang imong kamot. Ibutang ang imong walang kamot sa imong dughan. Timaylan nga kini kinasingkasing ni imong nga desisyon. Nga imong 101% ang imong kinabuhi. Ihalad sa Ginoo. Na inindot nga plano ang Dios alang sa imong kinabuhi. Na siya'y assignment na iyang gipiyal kanimo. Na kung imo lamang ihalad ang imong kinabuhi, ipakita sa Dios kanimo ang kahibulungang mga buta na mahimo kang galamiton og instrumento sa Dios. Naapay dagang mga kalag nga matandog ang ilang mga kinabuhi tungod sa imong kinabuhi nga gihalad sa Ginoo. Just say tonight, yes to Jesus. Taas ang imong kamot samtang kita magampo. Uban ang halad sa atong kinabuhi. Sa atong panahon, kung unsa ka, kabisi nining kalibutana sa mga butang nga lumalabay lamang, mas ipakita nato nga mas magbisita sa mga butang nga mulungtad sa eternidad. Parang kinabuhi na mahimong useful and fruitful for God and His kingdom. Ginoong Dios, ni ang among mga kinabuhi among gihalad kanimo. Salamat sa among tatay diri sa Dalyaw Alliance Church. Ang iyang kinabuhi, iyang gibilin ang usa ka legasiya nga dili yun na mo hikalimtan. Kung unsa ang iyang kinabuhi, unsa ang iyang commitment sa pag-alagad nga matinud-anon o matinumanon diha kang Kristo. Salamat ng iyang kinabuhi na himong sandayon sa panalangin. Niya po na nga mo mga kinabuhi.
Wa mi kahibalo kanus ang among schedules. Nga mubiya nining kalibutan. Apan sa kabutang nga among ikalipay nga kung mubiya man mining kalibutan, absent in a body, but present with the Lord. Muna ang among kalipay nga mubiya mi dinhi apan nakiguban kanimo. Ang among pag-ampo mao kini ang among mga binuhatan nga alang kanimo mukuyog kanamo aron amo kining daluhon sa adlaw sa paghukom. Madungog namo ang imong mga pulong unya, matamis nga mga pulong. Well done, thou good and faithful servants. So nagampo ako karong gabi. Ang mga anak ni tatay, si nanay, ang ilang mga apo, ang ilang mga umagad, ang ilang mga kinabuhi, diha lamang itugyan kanimo. O magpaabot po ni sa among bulahan nga kamatayon. Salamat. Dawatan among mga halad kanimo. Ang among mga kinabuhi, dawatan. Karong gabi, among itugyan kanimo ang tanan. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Ang Ginoo magpadalin kanato. Manglingkod ta sa iyang presensya. God bless us. Amen. Nagtuo ko nga kitang tanan na panalinginan sa mensahe nga atong nadunggan. Amen. Kada gabi adun na ta dinhi gihimo nga random eulogy kay hanyo sa tagbalay nga di lang gyud sila pahibawon kay aron kana bang pagsulti nila unsa ginaa silang kasing-kasing lami manggod to kay og iba nga okay good pero maayo pa nato pagsuwat usahin nga pili-pilion gyud nato atong hasasan lami gyud tong pinakurat ba kay kana di kasabot sila sa ilang istorya kay nagdepende unsay ilang mahinumduman. So karong gabi dunay mga suggested names nga akong tawagon o makig-istorya sa ato sa ilang experience with Tatay Teopilo Tadoy. Kaya nagtuo ko sa gingon ni Pastor Velasco, kami unong pa lang may kabuan, daghan na may ika-istorya, Pastor. Pero mas among ihatag ngadto sa taod-taod niyang nakauban. Nganhi. So karong gabi palakpakan natong daan aron di makabaligbad. Atong tawagon si Brother Joel. By request yun ni. Okay. Asa na si Brother Joel? Ha? Dali na, Brother Joel. Oh. Imo. Lubos-lubusan na gid ng imong luha ganyang buntag hangtod karon. Nagdatwalya na gid ali diri Brad. Imo na. Mangandam sa sunod a certain Amy, Ma'am Amy. Kung kinsa na siya wa ko kaila. Okay, yeah. Kaila day ko kinaaman. And ang magsunod po si Mrs. Rosalie Fulgerinas. Unahon na to si Pedro. Mayong gabi sa tanan. Dako tawel kay ambot ko makahuman ba kog istorya ani. Kay ganiha pa lang sa simbahan nihilag. Munang ingani gani labi na ingani nga sitwasyon. Di good mo mapuglan. Lain ang gudog mihila ko kanang di na ko hinong ka istorya. Wala nga tabangin lang ko kan nga madaghan jud ko pa istorya ni tatay. Kaya diha sa simbahan yun, grabe yun ang ako nakita ni tatay. Katong panahon,
katong panahon nga nagsakit ko, grabe. Isod, kanagaling gikan kasi grabe yun ang pamilya ni tatay yun. Ako sila nanay, katong nagsakit ko. Halos kada adlaw yun na sila magkulihan ay tawag sa kuwa. Saksi na akong asawa. Grabe. Grabe yun sila kakunsyan sa mga ba. Muna, sa ilo ako ninyong inganya. Kay ikaw yun siya kong kasing-kasing. Ma-feel yun ako nga unsa sila kanabang makita na ko yun nga ang ilang pag-treat sa mo ang pamilya mo radyo ka ng iyaming anak. Grabe yun si nanay. Ganito ko na hospital na ko ang wheelchair nga iya yung ipagamit sa kuha. Kay grabe yun sila ka-concern. Dili lang sa kuha ang pagyudog ka ng financial. Gani na kahirami ug kwarta nagdako si nanay ang nagpiyansa. Muna grabe gud sa ginabuhi ni tatay, baon yun ako ang kanang pinako ba ito pagkabalon ako grabe yun ako hilak grabe good ang panitatay sa uwan. Anong manami trabaho sa amin. Mura na ako yun siya papa kay ganang-ganing marabaho mi diha tapos ako rin yun siya makuha nga murag papa rin ako tay sige na may trabaho kami tay wa mi painit. Muna mo ingara siya binuang pa na siya pero mukuot rin yung gihapon. Muna yung ana yung kakawin si tatay dili lang sa financial grabe. Kung makita po nimo sa iyang pagkakristohanon, isa gyud sa kabuhi nga example gyud mo na dako kay sa part sa mong kinabuhi ka nga mag-asawa. Kay sukad nga bata pa ko diya sa Dalyaw, wa gyud ko kita ni nanay ug tatay kanang sa gingon ni angkol ganiha nga kanang nang wala na ni makay nahiubos ng luod, wala gyud ko kakita anak nila. So makita yun ako sa ilang kinabuhi. Grabe yun ang ilang kinabuhi nga Kristohan. Muna yung among nakuha. Nga, grabe yun ang ilang pansamong kinabuhi. Muna si tatay, di kam na ako malintan. Nga, ang kinabuhi niya, grabe yun nga para sa mua. Nagkan pa kayo maistorya kang tatay. Sa iyang kaayo. Muna, salamat kayo tay. Remember ko katulas na kung wala ka sa namat kayo. Pagpapanangin na mo tayo muli namin. Ikumot yun yung kamot magaguot tayo. Grabe yun eh. Sorry kaya, gani ko ka-emosyonan. Labi nagmayang gani. Grabe yun akong liguan ng tatay. Muna, pasaylo ako kung di man ako may istorya ka na. Morang ko. Nay, salamat kayo yun. Nay, salamat sa imong kaayo. Di yun ka na mo malimtan na part yun ka sa mong pinabuhi nga mag-asawa. Yun akong salamat kayo na. Imo naman. May gabi sa tanan. Ako na si Amy, biyuda na ni Velasco Dani. Akong mahinumduman, nag-meet ni tatay 1987. Sa late ni Mrs. Pirulin. No? Ang ako yung makuha ni tatay ka ng mapahiwamon gani, nga, mga komedyante. Yung kinipod si tatay, nahimupod na ako ng ninong sa
pagbautismo na ako kay 3 days before sa ako among kasal ni Pastor Danny. Siya among ninong, no, nahimo na kong ninong. Then tapos gipasalamatan ko jud na ako sila nanay ug tatay. Kay giplastar yun, kanang gihanay yun niya kami ni Pastor Danny sa financial sa amuhang kasal, no? Siya ang at ang among reception diha sa balay nila ni Mrs. Quijada, siya yun nangulo, maghimugtulda, kinsa ang magluto, sa kasal yun namo, no? Kanang concern yun kayo si tatay, kanamo, nga murag nahimong eldest nila si Pastor Danny, nga kanang mapalanggaon pagka ako nahinumduman pod ang kanang pagka pahingawa mahingawa si tatay, mapalanggaon kato na sakit si Pastor Danny. 90s, mga 90s na to siya. Grabe kayo iyang sakit, no? Hapit na gani ko ato na byuda, no, sa atong 1990. Sila si nanay ug tatay, labi na gyud si tatay ni ato gyud sa kay ang anak puyo mi diha dool sa simbahan, kanang simbahan sa kabalay din sunod, no, kanang dadayda kong mangga diha mi nagpuyo 14 years mi. Kada adlaw ana siya sa simbahan, mohapit gyud pud siya sa balay, no, kanang mangumusta no sa diha. Then kato nagrabe na gyud si pastor, nahingawa sila si nanay si tatay, gidala si Pastor Danny nga kanang para maayo gani, no, siya gyud tanan, sila tanan financially, pamasahe, tanan-tanan nga para maayo gyud si Pastor Danny ato. Unang ipasalamatan gyud nako si tatay atong nakabisita mi atong last week, no, last week na atong kotay, daghang yung salamat. Di gyud na mo nagdili nako kalimtan ang inyong gugma ni nanay, no. Kay usahay mangita sila si nanay si tatay kay tuwa naman mi sa downtown na Muyo pag 2002, no, nga panagsalaman ni mag-anhi diri magbisita niya mangita gay ni sila sa amua sa ilang anniversary, sa Christmas, kay usahay diri man ni mag-Christmas, diri pod mi mag New Year kauban sa kanila nilang mga pamilya mo nga. Salamat yun, no, salamat yun sa kang tatay sa iyang gugma kanamo o sa ako. Ang ako yung naidaghang yung salamat nay, no, nakapasalamat naman yung ko ni tatay katong nagbisita ko, mas nindot mang yun ng buhi pa siya, no, atong ihatag atong pagpasalamat kung sa ato ikasulti niya kay kanit siya dili naman ni siya kadungog. Sa imuhan nay, salamat sa imong moral bali mga igsuon na ni Pastor Danny, mga manghod nila Beth, nila ni Tata, ni Linlin, ug sa akang Gisrel. No, salamat gyud sa inyong gugma kanamo. Salamat gyud number 1 sa mga prayer gyud. Mo na ang gugma gyud ninyo naagit sa akong kasing-kasing. Hantod siguro kuwao na po ko sa Ginoo, dili gyud nako kalimtan ang gugma nga inyong ipakita kanamo. Ug labi na gyud ni tatay nga mapalanggaon, no, kanang concern, basta di ang ako ikasulti yun, kung yun siya nga amahan, kanang mabalakon sa iyong mga kanakan, dili lang siya sa church, labi na sa ato, no, makita mag yun na to, kay kasagaran sa mga bilas, kumurog halos tanan, ninong ug ninang, sila nanay ug si tatay, no, wala nga, daghang yung salamat, sige lang kay, mga pasramanta, no, basig ako ang musunod, Imo ko mahadlo, kay langit naman ko. Amen. Maayong gabi sa tanan. Wa bay humba diha. Murag pagkasultihan, murag nag-ingon mga ayo tago yang humba kay wa ko mahadlo. Salamat kayo. Of course si Ma'am Amy, siya dia itong asawa ni Pastor Danny, no? Hinumdum ko, Pastor Danny. Kaila ka ni Pastor Danny, pero give me opportunity nga kanang magkauban, unlike ni Pastor Rudy and the rest of the Velasco. Ang last speaker na to, kini po ni, labaw po ni, palahila. Mugid ni conclusion karon. No? So, atong
paminaon ang atong usa sa igsuon nga doon na po'y gyoy suod nga kalambigitan ni tatay. Okay. Mayong gabi sa tanan. Nay, mayong gabi. Nakailan ako si tatay tungod kang Ben. 1984 sa amo ang kasal. Salamat nay, salamat kang tatay. Kay usa ko, usami sa 100 kapin nga gilodahan nila sa kasal. Usami si Ben o ang akong anak si April. Salamat nay kay sa ingon ana nakaila ta mo. Isip ikaduhang ginikanan kay wala naman po ko'y ginikanan 1964 wala na ko'y papa. Ug akong mama mga 12 years pa nawala siya. Salamat kay naamo nga among ikaduhang ginikanan po nila ni April Ovidio. Nagsugod ni kasabukid man ni ato nga time. Nagsugod ni og simba diri sa Davao 1995. Nakailagid nako si tatay sa iyahang kanaganing dili lisod hangyoon. Butan man di kay ni si tatay. Panahon ka nang maglimpyo mi diha sa simbahan. Elementary, na-remember na ko murag elementary man nagsugod na ko og limpyo diha sa simbahan. Na si tatay mag-ato kada buntag mayingon na siya. Unsay problema? Kay wala may problema. Salamat sa Ginoo, salamat sa kinabuhi ni tatay. Naayog ko'y kanang kuan, kanang dili jud nako ni siya malimtan. Dili ako ang problema. Katong nga time, nasakit ang anak ni Dadang. Naku na gani ron, si Gerald. Nakadenggi siya, murag 3 years old siguro to. Ang sa itong ako anda, nakalimot ko ang sa itong year. Katong time po nga putlan po doon ka na. Na-admit po si Norman. Time po ito nga putlan po siya, ihang TL bitaw. Ingon si Dadang. Kanang gusto ang tanang ko, kanang dalahon si Dadang sa SPMC, si Budoy sa SPMC kay isahon na lang daw nila bantay. Unya kay ingon ko, kami nagbantay dito sa ospital. Diya sa Ilocos ta. Wa man jud ko'y kwarta ikuan niya. Dili man makagawa si Budoy kung dili ni makabayad sa klinik. Nag-adto ko sa kuan, nagpakwinta ko sa billing. O Lord, sa piso, Lord, wala man ko ikanang ibayan ani sa klinik. Niali ko ginagabit-bit ko og katong billing. O Lord, asa ko padulong ani Lord? Wa ko kabalo nga dito dahil ko padulong sa simbahan. Unya katong nga time prayer meeting. Nisulod ko dito sa prayer meeting, wa man ko ka prayer meeting kay nag-assist, nagbantay mi kang Budoy sa klinik. Niduol ko kang nanay. Nay, pero gahilak na ko. Ako gipakita ang billing. Salamat kayo ato nay, siguro base ka nang wala na to nimo na hinumduman. Ingon sila, wala sila namuli sila. Wala sila nagkuman og prayer meeting. Pag-abot diri ingat ko, galak ga istorya ni ingon si nanay. Tay, unsaon man ni si Rosalie, naghilak naman ni. Nagdala og billing. Ingon pa siya, manguli ta, nanguli po ni kuyo ko sa ilang. Pag-abot diri gitagaan ko nila pangbayad sa klinik. Salamat sa Ginoo kay bisag ka nang dili ako ang problema. Salamat sa Ginoo sa pagpabag. Nabayaran ako ang kanang bayron nun sa klinik. Ilaha pag yung sakyanan ni tatay. Kung ni nanay ang among gisakyan, gidala si Budoy sa SPMC. Laylay kayo among kamot kay nagsibig anak sa dextrose. Kay iko kanang dalahon o kanang magamit og ambulance mahal man pud.
Naabot si Budoy dito gabi ina. Ikaw ani dadang ning Budong, dang ikaw na bahala anak. Salamat sa Ginoo nay tay. Kay naagid mo bisan pa kanang panginahanglan nun. Anda mo sa pag-abang. So, sa kinsa siguro ang madoon naagid mo nga nagatubag sa mga pag-aampo. Ikaduha po na ako nga dili na ako malimtan si tatay. Ang iyang pagkabuutan kanang kalmado. Bisag ka na ganing mura ka nang lain na gud ang temperature sa palibot. Pero si tatay, kalmado lang kaayo sulti. Dili siya kabalo masuko. Na ako'y nasaksihan sa ako lang yun. Kung sa amo lang, sa ako lang worse na yun to. Kanang na isa ka taong pero si tatay, ang iyahang tubag, kalmado kaayo, murag dili ka ba lumasuko. Unya, tong last nga yung sulti sa ako. Sal, dili ka magdumot, dili ka magbutang o pagdumot sa imong kasing-kasing. Kaya ang tinuod nga Kristohanon, dili ka ba lumudumot. Sa pagitabo, mga 1 year ago, kitagin na ako ang kinabuhi ni tatay nga. Kalmado lang yun kaayo. Unsay mga buluhaton sa simbahan, naagyod siya. May ingon dahil na siya kang Ben. Ben, hapit na itong anniversary. May ingon na siya, mutaod o trapal. Gikan bagid panahon pa nila ni Pastor. Eli o Pastor ano ini. Magtaod og trapal panahon sa anniversary. Panahon sa naay BBS. Bughantod karon. Nasa plano. Ipatawag niya si Ben atong kuan. Nagtanang luya na siya. Yang giinan si Ben. Hapit na daw ang anniversary. Naasay ipakita, nga ipahimo niya nga plano. Ipakita niya kang Ben. Mag-uunan po ko mag-una-una. Kay katong nagaduaw po midin kang tatay. Tayo nga magkanang tunggiingon ni Joel po niya maglamano. Hugot kaayo siya mo lamano. Katong last na akong bisita din ni nga akong gigunitan ang kamot ni tatay. Dili na siya mo. Wala na ito dili na hugot lamano. Pero wala ako wala ako nagasulti pag abot na mo dito sa balay ng kukang Ben. Ben, kanang ko na magyot si tatay, oy, kanang mara kanang paspas ang iyang pagkaluya. Napon ni kanang panahon na si tatay, mga media. Ngayon po, kumikyan na siguro ni tatay, oy. Nagtukunay tayo man ako siya dito sa ospital. Nagdoa mi ni Ben. Pag-abot na mo dito, ingon ba si tata? Kailan ka, ani? Itudlo niya si Ben ni tata. Ingon pa siya na. Si Ben Benido daw. Ingon po si tata. Kini, yung kauban. Kailan ka, ani? Ingon po si tatay niya. Ako, yung tatay niya. Taga-Kalinan daw. Si tatay, mga media man.
Pero katod siguro ka nang mubalik ko diyahan ko an ba kay iyang itutukan po si Ben. Katod ingon po si tata nga. Kaila ka, naka-remember na katay. Ingon siya, o, si Benjamin Folgerinas. Complete name Jude. Sa kinatay, ang kauban, o, kaila ka ko, si Rosalie Folgerinas. Pag uli na namo, nagsabay mi ni nanay, pauli. Gusto na ko gatso si nanay, pero kanang, di ko kabalang musulti. Unsay akong isulti kang nanay. Hilom lang mi. So, kinagyan si tatay. Buotan, kain pod ni si tatay. Panahon sa December, si Myrna at tagaan niya ka ng kwarta. Pag panahon sa December, di kami malinta ni nanay yung tintatay. Naagid mi ka ng pinaskuhan. Ang pinaskuhan ni tatay, hanto doon ng abay, wala na gamit ni Ben. Kamig yung duha, tagsami. Salamat nay sa imong kaayo, sa amoa. Salamat sa imong mga prayers, inyong mga prayers ni tatay para sa amoa. Siguro dili lang kami, ang tigo. Fulgerinas family. Salamat sa inyong mga prayers. Kay kabaludod ko, kato si Papa Didong, niingon dito nga, pray, ibilin na ako kung unsay mahitabo sa ako ibilin na ako sa inyo ang akong mga anak. Dili ibilin nga si tatay may magbuhi kundili sa espirituhanan nga mga kuwan. Yan ibilin sa mga prayers. Pero naapo gitay nga siguro sakit para doon sa akin. Sabi ko po ganito, sa akin. Salamat ka Ayunay. Salamat sa inyong pagkamaayo sa among kinabuhi. Labi na po sa ako ang kinabuhi. Nakita na ko ang inyong pagkamaayo. Ang inyong madasigon. Kanunayon. Adayon sa pagbuhat, sa mga pag-ampo. Pagbalay sa pagbuhat, sa mga baluhaton sa Ginoo. Labi na kay kang tatay. Tinuod yun. Tinuod yun na ka ng ipangsulti nga ingon nga si tatay. Kuan yun ni anang maong simbahan. Last nga akong nakuanan kang tatay, itong ingon siya, magsinagtanay, magdinasigay. Dili to sa gana, iglesia sa Dalyaw. Ayaw mong biya sa iglesia sa Dalyaw. Muna yung kuhaan sa amuan ni Ben. Tanong maayo pa itong iyong kuhaan. Salamat kaayo na kaayong salamat sa inyong mga prayers, sa inyong pagkamaayo sa mga pamilya. Salamat kaayo. Si tatay din, dumagit ka nung makadungog. Kung sa imuha, salamat kaayong salamat na wala may arang ikabalos, kundi ang mga pag-ampo diya sa inyo. Daghan kaayong salamat. Katungwa kadungog diya sa gawas. Pangutan na lang ko niya kung sa to. Wala niya madunggi. Doon ay mga panahon nga mo bisita ko ni Tatay Diri Pastor. Tung nung na po nga mga alas 4, alas 5, kay magunahon na ko nga basig na tuog siya alas 2, magbata siya. There was one time nga naabtan na ako sila dirin tulo, nanay, si tata. Lipay kay siya. Gani, tuwa pa ko sa layo, makita na ko dan agyang nagway niya, sugat niya kamot. Gipangutanan nila o kinsa ko.
lipay kay siya kay ingon siya niabot na si Propeta David. Wa po ko kasabot og tininuod ba tong iyang gisulti nga nahimo naman hinuong kong propeta. Pero later on sa sige mig lingkod, daghan istoryas tatay yun. Pero di na nimo kaayo masabtan, mapili na lang ang akong masabtan. Pero ang butang nga akong masabtan, ang iyang isulti nga akong nasabtan yun, ingon siya. Ang Ginoo, yun siya, di ka mabalaka. Kay ang Ginoo maghatag og kaalam. Dili ka pasagdan. Sa simbahan, kinahanglan maghiusa. Unity. Mao gyud na iyang ibalik-balik bisan kinsa pa iyang kaistorya ang paghiusa sa simbahan. I do not know kung kinsa pero diri ko sa ako gani giingnan mi pastor nga ayaw ninyo pasagdi si pastor. Mao nga karon kini sila pasagdan gani kunya mo adtog gyud ko dito sa minteryo gitug-an nako ni nga ila kong gipasagdan. Basta gitiman-an sa kadaghan sa akong timan-an kana gyud di na ko malimtan nga kamo di gyud mugbiya o di ko ninyo pasagdan. Sa panahon nga si tatay katong mamatay na si pagkaugman nagistorya pa man mi ako na siyang gitugyan yung kutay ayon nakabalaka. Tanan sa imong giistorya among nasabtan. Tanan sa imong giistorya among gitiman-an. Salamat sa tanan tay. Salamat sa imong pagpangga. Gani usa sa pinakadako siguro nga akong gipamarayag sa di man lang sa iya pero nga lagi nga siya ang eldest elder. Siya gyud nangunay. Kay pag abot ha pastor nangita gyud ko opisina kay naibaw man ka dito simbahan no bisan tuod native ra tong ato dito na magyud tay opisina luyo atong nagtapad sa imong hotel ug moadto ka. Oh, so din dinaanad ko nga naagi office. Gipapili ko nilang asa niya. Gipili na ko ang luyo simbahan. Giayog yun na niya. Pero wa ko nag-expect ing anak kanindot. Tung isang adlaw bisita si Pastor Awin siya. Pastilan ingani man di ay kanindot ni. Oh, may pay nag-apply ko dito sa una. Wa pa po ning opisina. So, akong gida si Pastor Awin, nindot na din kumauni, kabilin ni tatay, pero wag yung ko nangayo nila ani nga ingani. Simple lang nga office, ang akong gusto nga, maplastan ako akong libro, niya, na ako'y privacy, pero gihimuan yung ko niya. Sukad masukad nga nagpastor ko, dirira ko nakaabot pastor, nga gitagaan ko opisina, nga sama ka nindot, o niya aircon. Dispenser na kuwang ato para sa mga pastor, nga mo inom og kape, dito. Pero di na ko mga marayag anak ni tatay. Pero ing ana kaayo si tatay ka mapinanggaon sa pastor o nakaingon gyud ko nga Lord sayang nakadungog lang ko sa iyang pangan before nakakita ko pa sa Sadabsi wa na ko masinati ang iyang kinabuhi not until nahimo kong pastor sa Daliao. That is why murag di kayo ta gusto pa unta mo biya siya. Diha sa Bible, doon ay gitawag diha test of feelings. Bisan si Jeremiah, niabot ang panahon, ni question siyang, na pa ba ang Ginoo? Na mga panahon sa atong kinabuhi nga murag layo ang Ginoo. Murag di siya mutubag sa atong mga pangliupo o pagampo. Murag mo question, niuban pa ba nato ang Ginoo? Gitawag na test of feelings. Pero nangalagad ta, dili base sa atong feeling, na feel nato na siya, wala. We serve God by faith. It is by faith that we serve God and God is there despite sa atong feelings nga murag wala siya diha. Sa panahon nga ing ana atong feeling di taganahan magampo. Sa ing ana atong feeling di taganahan mugday. Labi na sa panahon nga ing ani atong feeling. But sa atong na atong nahibaw-an sa mensahe, God wants himself to be glorified in situation like this. Busa, despite of that, atong i-glorify ang Ginoo sa panahon na ani atong kahimtang. Akong kantahon ni para sa atong closing song. Unya kung kantigo mo ani kanta pod mo apil aron og masayop man di ko mapasangin lang kitang tanan masayo.
And this is all about to express a song of confession. Let's just be honest before God. Di man po masuko ang Ginoo kung honest ta nga ingani atong gibati. It's just fine to say, Lord, ingani akong feeling. Hindi ko ganan mag-ampo. Hindi ko ganahan mag-type. It's okay to express that. We are humans, we have emotions. So while singing this song, let's just feel it and make it a song of confession to the Lord. May problema kayo ako kamanganda. Panyo. Dahil natay panyo kaya ka. Kung manay trabaho sa asawa, din na ka ng Tingon magbuko nga di nagyan ko mahilak kay pila na mong gyud kanyang buntag kun na mong hilak yun. Lord, it seems so far away, a million miles or more, it feels today. And though I haven't lost my faith, I must confess right now that it's hard for me to pray. But I don't know what to say, I don't know what to start. But as you give the grace with all that's in my heart, I will sing, I will praise, even in my darkest hour, through the sorrow and the pain, I will sing, I will praise, lift my hands to honor you, because your word is true, I will sing. Lord, it's hard for me to see all the thoughts and plans you have for me. But I will put my trust in you, knowing that you died to set me free. But I don't know what to say, I don't know where to start. But as you give the grace with all that's in my heart, I will sing, I will praise, even in my darkest hour, and the sorrow and the pain, I will sing, I will praise, lift my hands to honor you, because your word is true, I will sing, I will praise, even in my darkest hour, through the sorrow and the pain, I will sing, I will praise, even in my darkest hour, through the sorrow and the pain, I will sing, I will sing, I will sing. Let us all rise para sa atong closing. Akong yan balik si Pastor. Tinuod ko, Ginoo. Taliwaran sa among mga kasakit, kaguol, makaawit ra gyapon mi. Kung kay nagatutok kami sa imong mga saan. Nadiligid nimo kami talikdan, nibiya.
sa among mga luha, sa among mga pagbako, gibati nimo ang kaluoy. Bosa, salamat nga doon na kami maluluyon nga mahal, maluluyon nga manunubos. Dili yun mo diya ka na mo. Nagatuo kami nga you will see us through with this pain and desperation sa pagbiya sa among amahan sa iglesia. Hinoon, buhi ang among paglaom that someday in that glorious morning, the resurrection morning, makita na mo ang matag usa o magkuyog na ni, mag-uba na ni sa dapit. Wala na'y katapusan. Salamat sa buhing paglaom. Gunita ni namo nga mga saad. Gunita ni namo nga paglaom. Kauban ni nanay ang iyang mga anak, mga po, mga umagat. Gunita namo ang paglaom sa pagkabanaw. Thank you so much. While waiting for that day, tabangi ang matagusa nga makita nga matinud-anon, mainiton, mapinadayonon sa pag-alagad kanimo hangtod sa katapusang pitik sa among kasing-kasing. Hallelujah. Sa ngalan ni Jesus, dawatan mo pagpanugyan. Amen. God bless us. Announcement. Announcement. Ugma, ikaunom nga service